Sa muli mga idol, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa ating mga upload. Ito po yung ang gabay. Sana patuloy kayong makikinig, mag-comment, mag-likes at mag-share. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga beaker, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga blind community. Ang wika nitong si Kapitan Jackal. Lina, Marta, gumawa na kaagad kayo ng mga usal para agad tayong makakalayo sa mga ito. Hindi natin kakayanin ang kanilang lakas at dami. Mabilis na tumalima naman ang dalawang mga dalagitang babaylan. Agad nang naglatag ng malakas na mga usal ang mga ito. Nasipat din nilang nagtatakbuhan at nagpalipat-lipat na sa mga puno ng kahoy ang 7 mga mandirigma papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya kailangan nilang makagawa agad ng mga usal pang takas. Ang isa doon kasi sa 10 mga mandirigma, mayroong malubhang tama ito sa katawan. Kaya ginagamot muna nito ang sariling mga sugat at naglapat muna ng mabisang mga gamot para sa pinsalang natamo, hindi lamang sa kanyang mga sugat, pati na din sa panghihina ng kanyang katawan. Samantalang itong si Kapitan Jackal, agad na gumawa ito ng mga usal at muling pinuntirya ang mga papalapit na mga kalaban. Kailangan niyang protektahan ang dalawang mga kasama habang gumagawa ang mga ito ng mga usal at mga ritual. Ngunit biglang kumilos na naman ang dalawang mga matandang mandirigma at naglatag din ang mga ito ng mga malakas na mga usal pangbasag sa ginawa nila ni Lina at Marta. Kaya lalong napapamura at nababahala itong si Kapitan Jackal nang maramdaman ang malakas na mga usal na ginawa ng mga kalabang matanda. Agad na tumakbo na din ang kapitan habang nagpakawala ng mga pagpana doon sa dalawa. Hindi ito tumakbo papalayo, kundi tumakbo ito ngayon papalapit doon sa dalawang kalabang matanda. Sunod-sunod ang mga pag-atake ni Kapitan Jackal, kaya napatigil na sa mga ginagawang usal ang dalawang matanda at napilitan na harapin ang kapitan. Nagiging dahilan iyon para tuluyang magtagumpay sina Lina at Marta na maisagawa ang binabalak na mga ritual pangtakas at mga orasyon. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napalayo na sa kanilang kinaroroonan ang kapitan. Kaya wika nitong si Lina sa kanyang kasamang si Marta. Kailangan natin na makalapit doon kay Kuya Jackal, Marta. Masyadong malayo ito para maisama natin na makatakas at makalayo. Sumang-ayon naman agad itong si Marta. Muling naglatag ng mga usal ang dalawang mga dalagitang babaylan at matapos ang kanilang pagbabanggit ng mga banyagang salita, biglang umihip ang malakas na hangin doon sa kanilang kinaroroonan na mga kakahuyan. At tuluyang nakagawa ang mga ito ng malakas na hangin na ipo-ipo at papunta na ang mga ito ngayon sa kinaroroonan ni Kapitan Jackal. Ilang segundo pa ang mga lumipas. Wika agad nitong si Lina doon kay Kapitan Jackal nang tuluyan ng makalapit ang mga ito doon sa kinaroroonan ng kapitan. Kuya Jackal, tara na. Kailangan na natin na makalayo agad. Nakakalapit na ang iba pang mga kasamahan ng mga ito. Ngunit lumingon at tumitig lamang itong si Kapitan Jackal doon sa kanila at wika nito doon sa dalawang dalagitang babaylan. Lumayo na kayo, Marta. Lina, maaabutan pa rin tayo ng mga ito kapag hindi ako gumawa ng paraan para maharangan ang mga ito. Umalis na kayong dalawa. Mas kailangan kayo ng grupo nila ni Buno. Ako na ang bahala sa aking sarili. Kaya ko na ang makatakas sa mga ito. Nagulat sina Marta at Lina
sa sagot nitong si Kapitan Jackal. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala na silang magagawa pa dahil nakakalapit na ng tuluyan ang mga kalaban sa kanilang kinaroroonan. Kailangan na nilang umalis agad. Sinubukan pa sana ng dalawang matanda na basagin ang ritual na ginawa ng dalawang dalagitang babaylan para mawasak ang ipo-ipo na ginawa ng mga ito. Ngunit muling kumilos naman itong si Kapitan Jackal nang mapansin ang binabalak ng dalawang kalabang matanda. Gumawa ito ng mga panguntrang usal para agad na maharangan ang gagawin ng dalawang kalabang matanda at sumigaw na ito doon sa dalawang dalagita. Wika nitong si Kapitan Jackal. Umalis na kayo, Lina, Marta, bago pa mahuli ang lahat. Kaya walang nagagawa na ang dalawang dalagitang babaylan kundi ang lumisan at ilatag na ang panghuling usal na nagiging sanhi para sumabog ang malit na ipo-ipo at naglaho ito. Kasabay sa paglalahong iyon, nawala din sa kinaroroonan ang dalawang mga dalagitang babaylan. Napapamura na lamang itong si Marta at napapaluha din itong si Lina. Hindi nila kayang iwanan itong si Kapitan Jackal sa ganong sitwasyon. Ngunit wala silang magagawa. Sa mga sandaling ito, sa mga ganitong uring bakbakan, kailangan na may magsasakripisyo para sa kapakanan at ikaligtas ng iba. Iyon ang ginawa nitong si Kapitan Jackal. Kahit na mamatay pa ito, handa itong ipagtanggol at protektahan ang kanyang mga kasamahan. Tuluyan nang nakalayo sina Lina at Marta na papunta doon sa kinaroroonan nila ni Nico at kalaban nito ang general na si General Buya. Pagdating doon ng dalawang dalagitang babaylan, naabutan nila ang umaatikabong bakbakan ng batang paslit na si Nico at ng general. Wika agad nitong si Lina. Ano ngayon ang ating gagawin, Marta? Mukhang hindi na mapipigilan pa ang dalawang ito sa kanilang nagiging labanan. Sagot naman itong si Marta. Sa tingin ko, tama ka, Lina. Hindi na kayang pigilan pa ang mga ito sa kanilang labanan. Ang gagawin natin ngayon, kailangan natin na balikan ang grupo nila ni Kuya Buno at sabihin ang lahat ng mga ito. Kailangan natin na mailigtas agad si Kuya Jackal. Agad naman na sumang-ayon ang isang dalagitang babaylan at wala nang inaaksayang sandali ang mga ito. Gamit ang kanilang karunungan at mga kakayahan, mabilis na umiibis ang mga ito doon sa kakahuyan, papunta doon sa dalampasigan kung saan doon naman nagaganap ang matinding bakbakan sa panig ng gobyerno at sa panig ng grupo nila ni Buno. Doon naman sa kabilang bahagi ng kakahuyan, napapalibutan na itong si Kapitan Jackal ng maraming bilang ng mga mandirigma. Pati mga aswang, nagsipuntahan na din ang mga ito doon sa kinaroroonan ng kapitan. Pati pa ang mga sundalo. Sa isip ngayon itong si Kapitan Jackal, kailangan niyang makatakas agad. Isang paraan na lamang ang kanyang naisip ngayon para makatakas sa mga ito. Batin niyang malakas mga mandirigmang ito, lalo na ang dalawang matanda sa kanila. Narinig na niya ang mga pag-angil ng mga aswang at ang mga kaluskos dahil sa paglulundagan ng mga ito doon sa mga damuhan at doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Wika naman agad ng isang matanda habang nakangiti at napatitig ito doon kay Kapitan Jackal. Believe din ako sa lakas ng loob mo, bata. Nakayanan mong paiwanan ka ng iyong mga kasamahan para iligtas ang mga ito at isugal ang iyong buhay. Ano ngayon ang gagawin mo? Mukhang wala ka ng natitira pang paraan para makatakas at sumunod sa mga kasamahan mo.
At batid kong hindi din mangyayari ang mga bagay na iyon. Napapalibutan ka na namin at naisilyo na namin ang mga usal. Sigurado akong hindi ka na makakatakas pa. Sagot naman agad nitong si Kapitan Jackal habang nakipagtitigan doon sa matandang mandirigma. At sino naman ang may sabing tatakas ako? Pinahintulutan kong makatakas ang aking mga kasamahan para wala nang madadamay pa. Kung mapatay man ako, sisiguraduhin kong marami din sa mga kasamahan mo ang isasama ko sa hukay. Sige, wag nang marami pang daldal. Umatake na kayo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kahambugan mo, matanda. Nakaumang na din ang hawak at bitbit na pana nitong si Kapitan Jackal doon sa dalawang mga matanda. Samantalang unti-unting lumalapit na ang 7 mga mandirigma sa kanya habang nakalapit na din ng tuluyan ang mga aswang at lumundag agad ang mga ito papunta sa kanya habang nagpakawala ng mga pag-angil na parang galit na galit ang mga ito. Agad na kumilos na din itong si Kapitan Jackal. Umikot ito at naglatag ng malakas na mga usal habang nagpakawala ng mga pagpana sa kanyang ginawa para na itong ipo-ipo habang nagpapakawala ng mga pagpana ng sunod-sunod. Kaya tinatamaan na din ang mga naglulundagan ng mga aswang papunta at papalapit na sana sa kanya. Marami agad ang tinamaan nitong si Kapitan Jackal. Agaran na namamatay ang ilan sa mga ito. 5 agad ang napatay ni Kapitan Jackal sa pag-ataking iyon. Agad na bumagsak ang mga ito, nangingisay habang unti-unting naagnas ang kanilang mga katawan. Napapatras naman ang 7 mga mandirigma. Samantalang ang 2 matandang mandirigma, agad na kumilos na din ang mga ito para subukan na wasakin at basagin ang ginawang iyon ni Kapitan Jackal. Batid nilang napakalakas na ang ginawang iyon ng kanilang kalabang kapitan. Bukod sa napakahirap nitong tibagin, nakapagpakawala din ito ng sunod-sunod na mga pagpana at iyon ang nagiging dahilan sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahang aswang. Agad na pinalibutan ng 2 ang kinaroroonan nitong si Kapitan Jackal. Umindak ang mga ito sa lupa ng sabay ng 3 bisis at sabay din na nagbabanggit ng 3 banyagang salita. At matapos lamang ang ginawang iyon ng 2 matandang mandirigma, agad na umihip din ang kahalintulad na lakas ng hangin doon sa paligid. Nakakarinig din ang mga ito nang parang mayroong nagkikiskisan na mga bakal at parang may tunog ng kidlat at ilang sandali lamang sumambulat doon ang malakas na pwersa kasabay ang pagkawasak ng ginawang iyon ni Kapitan Jackal. Tumilapon ang kapitan at tumama pa ang kanyang katawan doon sa puno ng kahoy. Agad naman na naglundagan ang mga aswang papalapit doon sa kanyang kinaroroonan, pati pa ang 7 mga mandirigma na nakahanda na ang kanilang mga armas. Ngunit wika ng isang matanda, "Wag muna! Wag niyo munang patayin ang isang iyan. Kami na ang bahala sa kanya." Napalingon naman sa kanya ang isang matanda at tanong nito, "Bakit pa kailangan na buhayin ang isang iyan? Malakas at napakadelikado ang kanyang kakayahan. Baka makahanap pa yan ng paraan para muling makapagpakawala ng pag-atake at may malalagas pa sa ating grupo." Sagot naman ng isang matanda, "Wala na yan. Nanghihina na ang kanyang katawan. Kailangan kong makuha ang kanyang kakayahan."
Napakabangis ng kanyang karunungan. Ako na ang bahala sa kanya. Samantalang itong si Kapitan Jackal, namimilipit pa rin ito dahil sa sobrang sakit at pagkahilong naramdaman din itong si Kapitan Jackal na parang wala ng lakas at nakalupaypay na lamang ang kanyang kaliwang balikat. At nang hawakan ito ng kapitan, dito niya napagtanto na mayroon siyang natamong malalang pinsala sa kanyang balikat. Hindi na niya maigalaw pa ito. May mga dugo ding lumabas galing sa kanyang ilong at bibig. Napagtanto ngayon itong si Kapitan Jackal na masama ang kanyang kalagayan at wala na din siyang lakas para labanan ang lahat ng mga kalaban na nakapalibot na sa kanya. Kitang-kita niya ang dahan-dahan na paglapit ng mga aswang na galit. Namumula ang mga mata, umaangil, at makikita mo ang tulis ng kanilang mga ngipin at mga kuko. Samantalang ganun din ang ginawa ng 7 mga mandirigma. Dahan-dahan na lumapit ang mga ito sa kinaroroonan ng kapitan. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya pa rin itong si Kapitan Jackal. Tulad ng kanyang sinabi doon kina Marta at Lina, kahit na mamatay man siya, basta maprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan, masaya na siya at hindi na siya maghihinayang pa sa kanyang buhay. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang gumalaw ang mga ugat ng puno ng kahoy na kanyang kinaroroonan. Nakasandal kasi itong si Kapitan Jackal doon sa isang malaking puno ng kahoy nang tumama ang kanyang katawan sa kanyang pagtalsik. At ang lahat ng mga ugat ng puno ng kahoy, gumalaw ang lahat ng mga ito at kumapit sa kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon, nakalapit na din sa kanya ang 2 matandang mandirigma at wika ng isa sa mga ito habang malapad ang pagkakangisi at nakatitig ng mariin sa kanya. Naalala ko na, binata. Mayroong isang mandirigma dito sa lugar ng Hilaga at namumuno sa isang pangkat. Naglilibot ang mga ito at lihim na kumakalaban sa gobyerno. Pinamumunuan ito ng isang kapitan na si Kapitan Jackal. At mukhang ikaw na iyon. Napakaangas ng ginamit mong karunungan. Gusto ko itong makuha. Gusto ko itong maangking. Ngayon, bago kita patayin at kunin ang iyong mga karunungan, kailangan muna kitang ikulong dahil mayroon pa kaming nakatukang misyon. Magpahinga ka muna, binata. O mas nakakabuting tawagin kitang Kapitan Jackal. Matapos ang pagkawikang iyon ng matanda, agad na nagpakawala ito ng isang pagsipa na nagiging sanhi para mawalan ng ulirat itong si Kapitan Jackal. Umindak din ito ng isang bisis sa lupang kinatatayuan at bigla na lamang itong nabiyak at hinila na ng mga ugat ng puno ng kahoy na nakakapit doon sa katawan ni Kapitan Jackal ang kanyang katawan papunta doon sa ilalim ng lupa. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, sumara ito na parang walang nangyayaring anuman at muling wika ng matanda doon sa kanyang mga kasamahan na kailangan na nilang makausad muli at magpatuloy sa kanilang misyon, ang pasukin at atakihin ang kampo ng mga sundalo. Wika nito, sa ngayon, iwanan muna natin ang isang ito. Tulad ng aking sinabi, ako na ang bahala sa kanya. Kailangan natin na magpatuloy agad. Hayaan na lamang natin si General Buya, batid kung kayang-kaya na niya ang kanyang kaharap ngayon. Pati ang mga kalaban natin na mga babaylan, hayaan na lamang muna natin ang mga ito.
hindi sila ang ating pakay, kundi ang kampo ng mga sundalo doon sa bayan ng Sahir. Tara na, kailangan natin na makarating agad sa bayan na iyon. Pagkatapos muling umusad na ang mga ito, napakabilis ang kanilang ginawang pag-usad doon sa mga kakahuyan at iniwan nila itong si General Buya na kasalukuyang kaharap pa ang batang paslit na si Nico. Nandoon na din sina Marta at Lina sa may dalampasigan at naabutan nila ang umaatikabong bakbakan na nangyayari doon sa gilid ng dalampasigan. Kitang-kita nila ang maraming mga bangkay na napatay nila ni Binjo, Abo at nitong si Akiko. Nagkalat ang mga ito doon sa mga batuhan at doon sa mga buhanginan. Ngunit kung kanina, mga nilalang laman ng mga sinkay ang kaharap ng mga ito, ngayon may mga aswang na ang nakakalaban nila ni Binjo. Agad na wika nitong si Lina. Mukhang dumating na din ang isa pang barko. Nagkakaroon na ng matinding bakbakan sa lugar na ito. Napatay na nila ang karamihan doon sa mga nilalang na mga sintay. Ngunit may mga aswang na naman ang nagsidatingan at iba pang mga sundalo. Ngunit sa tingin ko, Marta, mas malakas ang nakakalaban nila ni Kuya Buno, Aruma at Samail doon sa gilid ng pangpang. Ano ngayon ang ating gagawin? Paano natin sabihin sa kanila ang tungkol kay Kuya Jackal? Sagot naman agad nitong si Marta. Hindi ko na alam ang ating gagawin, Lina. Ano kaya kung balikan na lamang natin ang kinaroroonan nila ni Kuya Jackal? Wala na tayong magagawa pa. Hindi natin mahinga ng tulong ang mga ito dahil pati sila nagkakaroon na din ng matinding bakbakan at labanan. Marami pa ang kanilang makakalaban. Hindi tayo matutulungan nila ni Kuya Buno at Kuya Binjo. At kahit na nagkaroon ng pagdadalawang isip ang mga ito, dahil batid nila na sugal ang kanilang gagawin at napakadelikado ang pagbabalik doon sa mga kakahuyan kung saan nandoon ang malalakas na mga mandirigma, nagpasya pa rin ang dalawang dalagitang babaylan na bumalik na doon sa kinaroroonan nila ni Kapitan Jackal at tulungan ang kanilang kasamahan. Mabilis ang kanilang pag-usad pabalik doon sa mga kakahuyan. Ngunit sa mga sandaling iyon, habang nangyayari naman ang matinding bakbakan nila ni General Buya at ng batang paslit na si Nico, at habang papalis na din ang 10 mga mandirigma kasama ang natitirang mga aswang, mayroong lihim na grupo ang nakasaksi sa mga pangyayaring iyon. Nahuli na mga ito sa kanilang pagdating. Ngunit naabutan nila ang nangyayari doon kay Kapitan Jackal. At habang umaalis na ang grupo ng mga mandirigma ng gobyerno, mabilis na gumawa ng paraan ang mga ito para iligtas ang kapitan at kunin ito sa kulungan na gawa sa mga orasyon ng matandang mandirigma. Mabilis ang kanilang kilos. Kailangan nilang iligtas itong si Kapitan Jackal. Hindi man kalakasan ang mga ito, ngunit may mga karunungan din ang mga ito pagdating sa mga orasyon at mga aral sa kanan. Hindi man nila kakayanin ang mga mandirigma, ngunit kaya nilang iligtas itong si Kapitan Jackal. Pagdating doon ng 2 dalagitang babaylan, tahimik na ang kinaroroonan at pinangyarihan ng bakbakan nila ni Kapitan Jackal at ng mga mandirigma ng gobyerno. Ngunit doon sa kabilang bahagi, nagpapatuloy pa rin ang labanan ng batang paslit na si Nico at ng general na si General Buya. Wika nitong si Marta habang nagpalingon-lingon at hinahanap ang presensya ng kanilang kasamahang si Kapitan Jackal. Wala na ang mga kalaban, Lina. Wala na din si Kuya Jackal. Nasaan na kaya iyon? Nagpalingon-lingon din itong si Lina at nagbato na din ito ng mga usal at sagot nito doon kay Marta.
Masama ang aking hinala, Marta. Mukhang may nangyaring masama kay Kuya Jackal. Wala na din ang mga mandirigma at mga aswang. Tanging mga bangkay na lamang ang naiwan dito sa paligid. Mukhang nagpatuloy na ang mga ito sa pagpunta doon sa bayan ng Sahir. Hindi ko na alam kung ano ang ating gagawin. Ngunit biglang napalingon ang mga ito nang makarinig ng kaluskos galing sa kanilang likuran. Humanda agad ang dalawang dalagitang babaylan dahil iniisip nilang mga kalaban ang nandoon sa kanilang likuran. Ngunit nang mapalingon ang dalawang dalagitang babaylan at makita ang nandoon sa kanilang likod, nagulat ang mga ito. Nakita nila ang 5 mga binatilyo na may bitbit na katawan ng isang tao na mababanaag mo agad na wala nitong ulirat at walang malay, at agad nilang nakikilala kung sino ito. Walang iba kundi si Kapitan Jackal. Wika naman agad ng isa doon sa 5 binatilyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kami mga kalaban. Mga tauhan kami ni General Luna. Naglilibot kami dito sa kagubatan at kabilang kami sa mga bantay, at naaktuhan namin ang ginawa ng mga kalaban sa taong ito. Kilala din namin kung sino ito, si Kapitan Jackal. Kailangan na malapatan agad ito ng gamot. Ang mga aswang at ang mga mandirigma ng gobyerno, papunta na ang mga ito doon sa bayan ng Sahir. Kailangan na natin na kumilos. Kailangan na sundan namin agad ang mga iyon. Mas nakakabuting kayo na ang bahala kay Kapitan Jackal. Napatitig na lamang ang dalawa doon sa 5 mga binatilyo at agad nilang napagtanto na hindi nga mga kalaban ang mga ito, kundi mga kakampi. Naramdaman din nila na hindi galing sa kasamaan ang presensya ng mga ito, at lihim na nagpapasalamat ang dalawa dahil ligtas itong si Kapitan Jackal. Kailangan lamang na malapatan agad ito ng mabisang gamot. Ngayon mga idol, shoutout tayo sa mga nag-comment nung huling upload natin. Shoutout kay Icebreaker, Sandra Anderson, Efren Abadjano, Josephine Villabas, Lenny Balin, kay Agustin Perez, Juanito Azuelo, Idna Adang, kay Babaylan, maraming salamat. Kay Johannes Barocamo, Nance Akalain, Joey Precioso, Nina Acaba, Rodel No Saron, kay Raymond Awayan, Vanlin Bayawa, Emarel Tan, Cherel Magaro, Henry Tayas, John Subiega, kay Marcia Felipe, kay Idol Manong Xiao, Roda Bugna, Gary Salundaga, Michael Sanroque, Margie Estrada, Jos Channel, Rica Monti Gomez, kay Jisang May, Marilo Canta, Maria Dalimot, Los Pantas, kay Blind Glenn Family TV, kay Alfredo Buagayan, kay Johen Palomado, Rolly Bangkaya, Lucrecia Cañedo, Marlan Arellano, Christine Saolga, Rona Villaluz, Dolores Tuliao, at kay Madam Stila Rosario. Nagtanong po ito ng aking GCash. Ito po, ilalagay ko po yung GCash number ko mga idol. At kay Idol Roman Villanueva, maraming salamat po sa inyo. Kay Norma Ramos, Alexander Alipio, Ernesto Escanilla, Ali Osino, Norma Ramos, and kay Ross Vincio. So sa muli, maraming salamat mga idol. Mag-ingat po tayong lahat.